May mga pagtatagpo na tila nagkataon lamang, ngunit binago nito ang buong tadhana. Isipin ang isang balo na milyonaryo na ama na nagpupumilit na alagaan ang kanyang anak na babae sa gitna ng kalungkutan at isang magulong gawain. Siya ay may pera, katayuan at isang marangyang apartment, ngunit walang kapayapaan, walang lap, walang oras. Sa kasagsagan ng kanyang kawalan ng pag-asa, nakilala niya sa pinakahindi malamang na lugar isang supermarket, isang simpleng babae na may apron sa kanyang dibdib at may ngiti sa kanyang mukha na, nang hindi nalalaman, ay nagsimulang tahiin ang mga sirang piraso ng kanyang buhay. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa material na kayamanan, ngunit tungkol sa mga bagay na talagang mahalaga, pangangalaga, presensya, pagtitiwala at pagbabago sa buhay. Ang pangalan niya ay Marina, isang mapagmahal na yaya, siguro, ngunit higit sa lahat isang taong nakakakita ng higit sa hitsura at doon nakasalalay ang kagandahan. Kapag may pumasok mula sa labas at makita ang nakalimutan nating hanapin. Ngayon, maririnig mo ang isa sa mga pinaka-nakakaantig na kwento na sinabi namin dito. Isang kwento tungkol sa emosyonal na pagkakaugnay, pagkawala, pangalawang pagkakataon, at higit sa lahat, tunay na pag-ibig, ang uri na muling bubuo ng mga pamilya at nagpapagaling ng malalim na sugat. Humanda, ito ay hindi lamang isang kwento, ito ay isang salamin para sa sinumang nakaranas ng takot, kalungkutan o kailangang muling matuto kung paano magtiwala. Si Lucas ay isang lalaking nakasanayan na lutasin ang lahat gamit ang mga numero, kontrata at mabilis na desisyon. Isang balo na milyonaryo na ama na nangingibabaw sa mundo ng negosyo, ngunit natagpuan ang kanyang sarili na tuluyang nawala sa mga pasilyo ng isang supermarket kasama ang kanyang maliit na anak na babae na umiiyak. Si Sofia, 3 taong gulang pa lamang ang kanyang mundo, ngunit ang kanyang pinakamalaking hamon mula nang mawala ang kanyang asawa. Magulo ang eksena, nahuhulog ang mga lampin, sirang cellphone, mapanghusgang tingin ng mga estranghero, at sa gitna ng emosyonal na pagbagsak na ito, isang matamis na boses ang lumitaw. Maaari ba kitang tulungan? Ang babaeng ito ay si Marina. Nakasuot siya ng asul na apron at may nakababahalang kalmado sa kanyang kayumangging mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, siya lamang ang hindi nang husga, pumupuna o hindi itinaboy ang kanyang mukha. Nag-alok lang siya ng tulong nang walang hinihintay na kapalit. Habang si Lucas, desperado, ay sinubukang pigilan ng mga luha ni Sofia, kinuha siya ni Marina sa kanyang mga bisig ng natural na parang sa pamamagitan ng mahika na tahimik ang babae, para siyang pinadala ng taga-itaas. At marahil siya talaga, ang tila isang maliit na sandali, isang empleyado ng supermarket na nag-aalok ng tulong, ay talagang isang punto ng pagbabago, isang simple ngunit bihirang kilos, nag-aalok ng presensya kapag ang ibang tao ay sira. Si Lucas, na sanay na tumanggi sa anumang tulong, ay walang pagpipilian. Sa sandaling iyon, si Marina ay hindi lamang isang matulunging empleyado, siya ay isang kanlungan. At tulad ng bawat tahimik na bagong simula, ito ay nagsisimula ng ganito, sa hindi inaasahang tulong na nagbabago sa lahat. Si Lucas ay hindi ang uri ng tao na humingi ng tulong, higit pa sa 2 beses. Ngunit 3 linggo pagkatapos ng pagpupulong sa supermarket, inilagay siya ng buhay sa dingding. Ang babysitter ay wala, ang kindergarten ay nagsara, at ang kanyang corporate schedule ay walang tigil. Sa isang mahalagang presentasyon na papalapit at hindi mapakali si Sofia, tumingin siya sa drawer at nakita ang papel na may numero ni Marina. Nag-alinlangan siya pero tumawag siya at sa kanyang sorpresa sumagot siya ng may ngiti sa kanyang boses at sa parehong kalmado tulad ng dati. Dumating si Marina nang walang uniforme, ngunit may parehong pagtanggap sa presensya.
Nagdala siya ng mga simpleng laruan, makukulay na libro at lutong bahay na pagmumolde. Napangiti si Sofia na walang tigil sa pagiyak nang makita siya. At si Lucas muli ay dinisarmahan. Siya ay hindi lamang isang mapagmahal na yaya. Siya ay isang taong nakakaunawa sa katahimikan ng mga bata at sa kalituhan ng mga matatanda. Sa loob ng ilang minuto, humihinga muli ang bahay. Parang alam na alam ni Marina ang gagawin. Walang kahirap-hirap, walang manual. Noon nagsimulang makakita ng higit pa si Lucas. Ang tulong ni Marina ay hindi lamang praktikal, ito ay emosyonal. Hindi lang niya inalagaan si Sofia, ngunit naihatid din niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya alam mula nang mawala ang kanyang asawa. Ito ay banayad tulad ng isang tao na ginagawa lamang ang dapat gawin, ngunit ito ay makapangyarihan. Noong araw na iyon, naunawaan niya na ang ilang pagtatagpo ay nagbabago sa lahat, at kung minsan ang nakakatipid ay hindi ang pambihira, kundi ang simpleng kilos ng isang taong pipiliing manatili. Ang gawain ni Lucas ay minarkahan ng mga deadline, layunin at hindi maiiwasang pagpupulong. Ang kay Sofia ay minarkahan ng madalas na pag-iyak, mga gabing walang tulog at kawalan ng palaging figura na alam kung paano bigyang kahulugan ang kanyang mga pananahimik. Hanggang sa dumating si Marina. Unti-unti, kinuha niya ang isang hindi nakikita ngunit mahalagang papel, ang magdala ng kaayusan at init sa isang apartment na tila isang museo ng malungkot na alaala. Nagligpit siya ng mga laruan, nagtupi ng maliliit na damit, naghanda ng mga sopas na nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal, at lahat ng ito nang walang kilabot na para bang bahagi lamang ito ng kung ano ang dapat na buhay. Si Lucas, na sanay sa paglutas ng mga problema sa pera, ay nagsimulang mapagtanto na may mga bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng kanyang kayamanan. Tulad ng nakikitang kumakain ng kanyang anak na babae nang walang pagtutol, matulog ng hindi umiiyak, tumawa kapag kinikiliti, para bang may access si Marina sa isang wikang hindi niya natutunan. At ang pagkakaibang ito, sa halip na abalahin siya, ay lalo niyang hinangaan sa simpleng babaeng iyon, na higit na nakakaunawa sa kaluluwa kaysa sa luho. Hindi namamalayan, sinimulan ni Lucas na umasa sa mga araw na darating si Marina. Hindi lang para kay Sofia, kundi para sa sarili niya. Parang iba ang hininga ng bahay kapag nandoon siya. Dinala niya ang liwanag na nawala sa pagluluksa. Binago niya ang pang-araw-araw na buhay sa isang bagay na matitiis. At higit pa riyan, sa isang bagay na maganda. Hindi pinalitan ni Marina si Helena, ang kanyang namatay na asawa. May dala itong bago. At marahil, nang hindi alam, pinasinayaan niya ang unang hakbang patungo sa muling pagtatayo ng isang pamilya. Ang pakikipag-usap tungkol kay Helena ay parang pagtapak sa basag na salamin. Iniwasan ito ni Lucas hindi dahil sa pagwawalang bahala, kundi dahil sa takot na masira muli. Mula nang siya ay maging byudo, tinatago niya ang sarili niyang sakit sa katahimikan. Iniisip na mapoprotektahan din nito ang kanyang anak na babae. Ngunit nakita ni Marina ang higit pa doon. Isang araw, nang makita niya si Sofia na curious na nakatingin sa larawan ng kanyang ina sa kanyang silid, umupo siya sa tabi ng babae at nagkwento sa kanya tungkol sa isang matapang, maganda at mapagmahal na babae. Hindi siya nag-imbento ng anuman. Binigyan lang niya ng mga salita ang hindi masabi ni Lucas. Nang malaman niya ito, nabigla siya. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa pasasalamat. Tamang-tama ang sinabi ni Marina kung ano ang gusto niyang magkaroon siya ng lakas para sabihin. Sa unang pagkakataon, may nagsasalita tungkol kay Helena ng walang labis na kalungkutan at nagbukas ito ng bagong espasyo sa pagitan ng mag-ama. Noong gabing iyon, naupo si Lucas sa tabi ng kuna at inulit na may sakal na boses ang mga salitang narinig niya mula kay Marina. Mahal na mahal ka ng mami mo, at gayon din si Daddy. Nakangiti si Sofia sa kanyang pagtulog.
At sa sandaling iyon, naunawaan ni Lucas ang kapangyarihan ng emosyonal na pagkakaugnay. Ang mga simple ngunit malalim na pag-uusap na ito ay nagsimulang maghilom ng mga sugat na tila walang hanggan. Si Marina ay hindi gumawa ng mga talumpati o sinubukang ayusin ang sinuman. Nakinig lang siya, tinanggap, at sinabi kung ano ang kailangan, at iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Naramdaman ni Lucas na hindi na nangingibabaw sa kanya ang kalungkutan. Ngayon, nagkaroon ng puwang para alalahanin si Helena ng may pagmamahal, hindi lamang sa sakit. At ang lahat ng ito ay dahil sa isang babae na isang araw iniabot ang kanyang mga braso sa kanya sa isang supermarket. Sa pagdaan ng mga linggo, napagtanto ni Lucas na hindi lang pala si Sofia ang mas nakangiti. Siya mismo ay nagsimulang tumawa sa maliliit na bagay upang bigyang pansin ang mga detalye upang magtagal sa mga pag-uusap. Si Marina, sa kanyang simple at direktang paraan, ay naging higit pa sa isang mapagmahal na yaya, isa siyang transformative presence. Nang tumawa siya, nag-iba ang kulay ng kwarto. Nang magsalita siya, kahit na ang pinakakaraniwang mga paksa ay nakakuha ng lalim. Si Lucas, na sanay sa mga babaeng nabighani sa kanyang bank account, ngayon ay nabighani ng isang taong hindi nabighani sa alinman sa mga iyon. Nagpasya siyang imbitahan siya sa hapunan, hindi para magpahanga kundi para pasalamatan siya, at marahil ay maging malapit sa kanya sa labas ng mga dingding ng apartment. Nag-alinlangan si Marina, ngunit tinanggap. Dumating siya na nakasuot ng dark blue na damit at nakalugay ang buhok. Halatang hindi komportable sa marangyang kapaligiran ng restaurant. Gayunpaman, napanatili niya ang kanyang matatag na tindig. Doon, sa gitna ng mga sopistikadong pagkain at hitsura ng iba, mas marami siyang isiniwalat tungkol sa kanyang sarili. Ang kanyang degree sa edukasyon, ang mga pangarap na ipinagpaliban dahil sa sakit ng kanyang ina, at ang simpleng pagnanais na balang araw ay magbukas ng isang nursery school. Tahimik na nakinig si Lucas, hindi lamang ang mga salita ang hinihigop, kundi ang buong mundo ni Marina. Hindi niya gusto ang awa o ang mga himala, nais niya ang paggalang at katotohanan. At habang nakikinig siya, lalo siyang hinahangaan. Napagtanto niya na ang kanyang damdamin ay lumalaki ng tahimik ngunit tuloy-tuloy. Ito ay hindi na lamang tungkol sa pasasalamat. Ito ay isang bagay na higit pa. Isang bagay na namumulaklak doon sa katapatan ng isang pag-uusap kung saan walang kailangang magpanggap na hindi sila. Sa kabila ng malinaw na koneksyon sa pagitan nila, nanatili sa lupa si Marina. Alam niya na ang iba't ibang mundo ay may iba't ibang bigat at ang pag-ibig ay hindi palaging sapat upang tulay ang mga klase sa lipunan. May gusto si Marina kay Lucas, naghinala na siya noon. Pero natatakot din siya. Natatakot siyang hindi mapabilang. Natatakot siya sa mapanghusgang tingin, masamang komento, kung paano sinusukat ng mga tao ang halaga ng isang tao ayon sa kapitbahayan na kanilang tinitirhan o sa trabahong ginagawa nila. Ito ay isang tunay na takot na naranasan mismo na nagpapanatili sa kanyang emosyonal na distansya. Malinaw niyang ipinahayag ito pagkatapos ng hapunan. Tahimik niyang sinabi na hindi niya alam kung pagmamahal ba ang nararamdaman nito o nagkukubli lang ng pasasalamat. At isa pa, natatakot siyang madamay at mawala si Sofia kapag may nangyaring masama sa kanila. Narinig ito ni Lucas ng may mabigat na puso. Siya isang balo na ama na nakasanayan na gumawa ng matatag na mga desisyon, ay natagpuan ang kanyang sarili na mahina sa harap ng masilang pagtanggi ng isang babae na nais lamang protektahan ang kanyang sariling katinuan at ang anak na itinuturing na niyang bahagi niya. Sinubukan ni Lucas na makipagtalo para mangako na haharapin niya ang anumang bagay para sa kanila. Ngunit nanindigan si Marina. Kailangan niya ng emosyonal na seguridad, hindi ang mga pangakong ginawa sa gitna ng sigasig. Ito ay hindi pagmamataas, ito ay pagtatanggol sa sarili.
At sa puntong iyon, naunawaan niya kung minsan ang mga nabubuhay sa kawalan ay natututong magtayo ng mga pader at ang pag-ibig sa kontekstong ito ay nangangailangan ng dobleng katapangan. Ang katahimikan na nananatili sa pagitan nila pagkatapos ng pag-uusap na ito ay hindi pagalit. Ngunit sinisingil sa lahat ng kailangan pa nilang maunawaan tungkol sa isa't isa. Ang pagdududa kapag itinanim sa lupa ng takot ay mabilis na lumalaki. At ganoon nga ang nangyari ng si Beatrice, ang katulong ni Lucas, ay nagpasya na imbestigahan si Marina ng mag-isa. Armado ng magandang intensyon, ngunit nabahira ng panlipunang pagtatangi, nagdala siya ng mga larawan ni Marina na umalis sa isang law firm na nagdadalubhasa sa mga kaso ng pamilya. Para kay Beatrice, ito ay isang malinaw na tanda ng mga lihim na motibo. Para kay Lucas, para itong binuhusan ng gasolina sa isang insecurity na akala niya ay nalampasan na niya. Kahit labag sa loob, ay hinarap ni Lucas si Marina. Ipinakita niya sa kanya ang mga larawan, malamig niyang tanong sa kanya, humingi siya ng mga paliwanag. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga mata ni Marina na puno ng sakit. Hindi siya sumigaw, hindi siya galit na ipinagtanggol ang sarili. Sinabi lang niya ang totoo. Tinutulungan niya ang kapatid niya sa isang komplikadong kaso ng custody at alimony. Higit pa rito, naghanap din siya ng abogado upang maunawaan kung paano legal na protektahan si Sofia kung sakaling may mangyari sa kanya. Ang biyudang ama na laging akala niya ay kakayanin niya ang lahat ay hindi naisip iyon. Bumagsak ang sentimos na parang suntok. Napagtanto ni Lucas ang laki ng pagkakamaling nagawa niya. Ang babaeng higit na tumulong sa kanyang anak ay tinitigan na ngayon ng may hinala. Hindi dahil sa anumang nagawa niya, kundi dahil sa kung sino siya. Si Marina na nasugatan ng kanyang dignidad ay nagpasya na umalis. At si Lucas, isang milyonaryo na napapaligiran ng kaginhawaan, ay nakadama ng kaawa-awa. Ang kawalan ng tiwala ay hindi ipinanganak sa kanya. Ito ay ipinanganak sa kanya. At sa araw na iyon, higit pa sa pagkawala ng pagkakataong maranasan ng tunay na pag-ibig, halos mawala sa kanya ang nag-iisang taong nakapagbigay ng ngiti sa mukha ng kanyang anak. Ang paalam ni Marina ay hindi minarkahan ng sigawan o pagtatalo. Natahimik ito. Mahirap, masakit. Bumalik lang siya para mag-impake ng mga gamit ni Sofia at magpaalam. Ang apartment na puno ng buhay noong mga araw na naroon siya ay tila mas malamig kaysa dati. Sinubukan ni Lucas na ipaliwanag para bigyang katwiran ang kanyang sarili upang ipangako na ito ay isang pagkakamali lamang ng paghatol. Pero ayaw makinig ni Marina. Nasaktan siya. Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil tratuhin siya bilang isang suspek kung saan, sa totoo lang, gusto lang niyang protektahan. Magdamag nagising si Lucas. Ibinalik niya sa kanyang isipan ang bawat detalye ng oras nila ni Marina, bawat munting kilos ng pagmamahal kay Sofia, bawat pagkain na inihanda ng may pagmamahal. At habang iniisip niya ito, mas naramdaman niya ang bigat ng pagkawala. Ang kawalan ng tiwala ay nasira ang isang bagay na mahalaga. Kinaumagahan, kinausap niya si Beatrice. Mariin niyang sinabi sa kanya na ang pagkakamali ay malubha at higit pa na hindi nakukonsintihin ng kumpanya ang anumang anyo ng paghatol batay sa pinagmulan o uri ng lipunan. Ito ay isang aral na natutunan niya sa mahirap na paraan. Si Sofia na napakabata para maunawaan ang buong sitwasyon ay nagtanong lang, nasaan si Nana? At mas masakit iyon kay Lucas kaysa sa anumang akusasyon. Dahil sa kaibuturan niya, alam niyang hindi lang siya iniwan ni Marina, iniwan din niya ang buhay ng kanyang anak. At hindi ito makatarungan. Ang simpleng babaeng iyon na lumabas sa supermarket na may ngiti at name tag ay nasakop ang isang puwang na hindi kayang sakupin ng iba. Ang pagkawala niya ay higit pa sa isang pagkakamali. Ito ay isang kahihinatnan na maaaring hindi na niya maaayos. Lumipas ang 8 araw na parang walang hanggan. Si Lucas, na sanay na kontrolin ang lahat,
ay natagpuan ang kanyang sarili na walang kapangyarihan. Hindi sinasagot ang mga mensahe, napunta ang mga koneksyon sa voicemail. Nawala si Marina sa nakagawian at nag-iwan ng kawalan na mahirap punan. Hanggang sa wakas, tumunog ang telepono. Sa kabilang dulo ng linya, isang pamilyar na boses. Pwede ba tayong mag-usap? Pero sa personal, halos hindi maitago ni Lucas ang kanyang pagkaluwag at ang kanyang takot. Dahil hindi ko alam kung reunion o definitive goodbye, nagkita sila sa isang cafe sa sentro ng lungsod, malayo sa marangyang titig at panghuhusga ng kanyang mundo. Dumating si Marina na may karaniwan niyang pagiging simple, jeans, ponytail at ang matahimik na hitsura na palaging sinasabi ng higit sa anumang pananalita. Direkta siya, na-miss din niya siya, Sofia, at siya. Pero inamin niya na sa mahabang panahon, siya ang naglagay ng mga hadlang, takot na masaktan, takot na lumikha ng malalim na mga bono sa isang mundo kung saan siya marahil ay walang lugar. Hindi sinubukan ni Lucas na gawing romantiko ang mga bagay. Humingi lang siya ng pagkakataon, isang tunay na pagkakataon na may pasensya, paggalang at transparency. Ayaw na raw niyang bumalik sa kung ano ang mayroon sila noon. Gusto niyang bumuo ng bago. Si Marina na may luha sa kanyang mga mata, nakikinig sa lahat ng tahimik. At pagkatapos, sa mahinang boses, sinabi niya ang matagal na niyang hinihintay na marinig, "Miss din kita, Lucas. Hindi ito sapat, ngunit ito ay lahat. Ang bagong simula ay hindi nabalot ng mga pinalaking pangako." Dumating ito dito, sa isang simpleng cafe na may 2 tao na nagsisikap na gawin itong gumana. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon sa cafe, nagsimula ang mga bagay-bagay. Dahan-dahan, gaya ng nararapat, bumalik si Marina upang bisitahin si Sofia, ngunit ngayon ay walang pasanin ng mga obligasyon o kawalan ng katiyakan. Siya ay dumating sa pamamagitan ng pagpili at binago nito ang lahat. Si Lucas, sa kabilang banda, ay hindi gumawa ng parehong mga pagkakamali. Ipinakita niya sa mga simpleng kilos na handa siyang bumuo ng isang bagay ng maingat. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nag-pressure, present lang siya. At sa unang pagkakataon mula nang mawala si Helena, naramdaman niya na ang kanyang puso ay tumibok para sa isang bagong bagay at totoo. Noon ay nagpasya siyang humakbang pa, hindi sa salpok, ngunit dahil sa pananalig. Noong linggo ng hapon, habang ang araw ay dumadaloy sa balkonahe ng apartment, lumuhod si Lucas sa harap ni Marina. Kinuha niya ang isang maliit na kahon sa kanyang bulsa at ginawa ang kanyang proposal. Gusto niyang ibahagi niya ang kanyang buhay sa kanya at kay Sofia. Opisyal na. Ang singsing ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Kinakatawan nito hindi ang pagtatapos ng isang kwento ng pag-ibig, ngunit ang simula ng isang bagong yugto, ng muling pagtatayo, ng pamilya. Sigaw ni Marina, tumawa siya at nag-alinlangan siya, ngunit hindi dahil sa takot, bilang paggalang sa kanyang naramdaman. Gumawa siya ng isang solong kahilingan na ang sandaling ito ay maunawaan hindi bilang isang masayang fairy tale na pagtatapos, ngunit bilang isang simula. Isang pangako sa katotohanan, sa pang-araw-araw na buhay, hanggang sa ups and downs. At si Lucas lumipat, hindi lang tinanggap, kundi nangako. Si Sofia nang makita ang singsing sa daliri ni Marina ay nagdiwang na parang alam na niya. "Alam ko na, pamilya tayo," sabi niya tumatalon sa tuwa. At doon, sa three-way na yakap na iyon, ang nakaraan ay nagbigay daan sa pag-asa. Ang buhay kasama si Marina ay hindi naging isang fairy tale. At salamat sa kabutihan, ito ay naging isang bagay na mas solid, isang nakabahaging pang-araw-araw na gawain. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa supermarket gaya ng ginawa niya noon, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pagpili. Nais niyang mapanatili ang kanyang kalayaan, ang kanyang schedule, ang kanyang kakanyahan. Nirerespeto siya ni Lucas at lalo siyang hinangaan. Bagamat inaasahan ng marami na mag-aangkop siya sa kanyang mundo,
Ipinakita ni Marina na kaya niyang dalhin ang kanya ng may kagaanan, simple at labis na pagmamahal. Sa marangyang apartment na sa wakas ay nagsisimula ng maging tahanan. Siyempre, hindi lahat ay kulay rosas. May mga nakatagilid na sulyap sa mga kaganapan, mga nakatagong komento mula sa mga kasamahan ni Lucas at kahit na nakatagong pagtutol mula sa ilang mga kaibigan. Ngunit hindi kailanman umatras si Marina. Kapag tinanong kung paano niya nagawang harapin ang panlipunang pagtatangi, ngumiti siya at sasabihin, "Dahil alam ko kung sino ako at alam ko kung sino ang naghihintay sa akin sa bahay." Ito, higit sa anumang pahayag, ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Lucas. Napagtanto niya na ang higit na nakaakit sa kanya ay hindi ang sinabi nito, kundi kung paano siya namuhay ng may katotohanan, tapang at dignidad. Unti-unti, nakuha ni Sofia ang nararapat sa bawat bata: katatagan, pagmamahal, gawain at pagtawa. At si Lucas, ang hindi niya alam na kailangan niya, isang tunay na pag-ibig na hindi humanga sa kayamanan, ngunit naantig ng isang tore ng mga blok na itinayo sa karpet sa sala. Ang apartment na yon, na dating malamig at tahimik, ngayon ay puno ng buhay. Ang amoy ng cake, ang tunog ng mga kwentong pambata, naghahalo-halo ang mga boses sa kusina. Ito ay isang bagong simula. Pero hindi lang para kay Lucas, para sa kanilang lahat. Sa huli, hindi ito tungkol sa karangyaan ng iyong apartment, balanse sa bangko o sa pinakamahal na restaurant sa bayan. Ito ay tungkol sa kung sino ang humahawak sa iyong kamay. Kapag ang lahat ay tila nahuhulog, ito ay tungkol sa kung sino ang nakakakita sa iyo na magulo, pagod, sira at pipili pa ring manatili. Ang kwento ni na Lucas, Marina at Sofia ay nagpapaalala sa atin na ang pinakadakilang pagbabago ay nangyayari sa mga pinakasimpleng sandali. Isang yakap sa gitna ng kaguluhan, isang sabaw na ginawa ng may pagmamahal, isang katahimikang iginagalang sa tamang panahon. Ikaw naman, nakaranas ka na ba ng katulad? Naranasan mo na bang magtiwala sa isang taong dumating sa iyong buhay nang hindi inaasahan? O tinatawag ka na ngayon para bigyan ng isang tao o ang iyong sarili ng pangalawang pagkakataon? Pag-isipan ito, dahil minsan nagbabago lang ng direksyon ng buhay kapag pinayagan nating may pumasok, kahit na sa mga hindi malamang na pintuan. Kung naantig ang iyong puso sa kwentong ito, mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga kapanapanabik na kwento. At sabihin sa amin sa mga komento, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ni Marina nang pinaghihinalaan siya ni Lucas? Ang iyong opinyon ay napakahalaga at maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Hanggang sa susunod na video, at naway hindi tayo maubusan ng pangalawang pagkakataon.